yung mga taong ilan na pinagkatiwalaan niya na pinagsamantalahan ang pera ng taong bayan sa panahon ng pandemic. Naniniwala si dating Senator Richard Gordon na dapat buhayin ang panawagang panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinaguriang Formalin scandal. Alam niyo, ang mahirap sa isang suporter ng dating Pangulong Duterte, puro ang nakikita nila yung mga magaganda daw. Hindi natin may tatanggi, may magandang nagawa siya. Pero, hindi nyo rin maitatanggi na mayroon din siyang ginawa na kapalpakan sa kanyang liderato. Alam niyo mga kaibigan, kanina, habang nanonood ako sa programa ni Karen Davila with Senator Richard Gordon, napagtanto ko kanina, marami palang kapalpakan, marami palang pagkakamali nung mga panahon ng COVID pandemic, na kung saan itong COVID pandemic ang daming kumita nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang ibig ko pong sabihin na maraming kumita, yung mga taong nakapalibot sa kanya, yung mga taong ilan na pinagkatiwalaan niya na pinagsamantalahan ang pera ng taong bayan sa panahon ng pandemic. Kung susuriin natin mga kaibigan yung mga sinabi ni dating Senator Richard D. Gordon na kung saan nagkakahalaga ng 11 billion peso, napakalaking pera po yun. Di po ba? At kung babalikan po natin, marami tayong kababayan na nawala ng trabaho, nawala ng panghanap buhay dahil bawal nga lumabas. Na kung saan akala natin yung mga ginawa ng dating administrasyon, yung mga ginawang pagbibigay ayuda, akala natin makatotohanan. Akala natin totoong serbisyo. Yun pala, pangtakip butas lang pala dahil mas malaki ang kinita nung ilan na mga nakapwesto sa gobyerno. 11 billion to mga kaibigan, hindi po ito fake news. Ito po ay galing mismo kay dating Senator Richard D. Gordon. Kung maaalala po ninyo, nagkaroon ng Senate inquiry sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan dati ni dating Senator Richard D. Gordon, na kung saan nasgisa na pangalanan yung mga ibang mga opisyal doon, kabilang na si dating Undersecretary Lloyd Lau. Yan, yung dating DBM Undersecretary na napangalanan na malaki ang kinita. Alam niyo mga kaibigan, ako po'y naniniwala. Kung sinasabi sa news, sinasabi ni Senator Richard Gordon na si Lloyd Lau ay kumita ng limpak-limpak na pera, mas may taong kumita. Mas may taong nasa likod niya na mas higher sa kanya. At ako'y naniniwala rin naman mga kaibigan na hindi gagalaw ang isang Lloyd Lau nang walang signal ng nakakataas. Dahil ito pong si Lloyd Lau, namit ko po ito 3 times at times ko na pong namit in person ito. Kilala ko po kung sino ang boss niya. At yung boss niya ay boss din nun ang dating Pangulong Duterte, na masasabi natin na malapit sa dating administrasyon. At higit sa lahat, dapat talagang panagutin. Bigyan ng hustisya ang ginawang panggagahasa, pagsasamantala sa pera ng mamamayang Pilipino. At doon sa mga suporter ni dating Pangulong Duterte, alam nyo mga kaibigan, hindi ko kayo hinihimo na maniwala. Gamitin natin ang utak, gamitin natin ang isipan, imulat natin ang mga mata. Huwag tayong maging tanga na panatiko ng dating Pangulong Duterte.
Dahil si dating Pangulong Duterte, hindi po siya perpektong tao. Ha? Hindi po siya santo. Hindi po siya Diyos. Tao din siya, nagkakasala, nagkakamali. At higit sa lahat, isa siyang public official noong mga panahon na yun. Ngayon, doon sa mga nagsasabi na bumabalik na daw ako, ganito, ganyan, kayo ang mga tanga. Kasi hindi nyo ginagamit ang utak ninyo, hindi nyo ginagamit ang kukote. Huwag tayong maging panatiko. Bigyan natin ng hustisya ang ginawa nila sa Kaban ng Bayan na dapat pangtulong, pagpapagawa ng mga eskwelahan, saan napunta? Sa iilang tao na ibinulsa ang pera. Ngayon, dapat panagutin ang mga yan. Kung talagang sila ay walang kasalanan, malalaman at malalaman yan sa huli. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang sa atin lamang dito, gusto natin ang katotohanan. Now, panoodin natin yung sinasabi ni dating Senator Richard Dick Gordon. At unawain natin ng mabuti po ang bawat kanyang paliwanag doon sa interview ni Miss Karen Davila. Naniniwala si dating Senator Richard Gordon na dapat buhayin ang panawagang panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tinaguriang Formally Scandal. Ito'y kasunod ng pahayag ni dating Health Secretary Francisco Duque na otorisado ng dating Pangulo ang paglilipat ng pondo ng DOH patungo sa procurement service ng DBM o PSDBM para sa mga supplies na kailangan noon sa kasagsagan ng COVID-19. Paniwala ni Gordon, may sapat na ebidensya para madawit si Duterte sa kontrobersya kung saan posible pa anyang maging state witness si Duque sa investigasyon ng Ombudsman. Palagi ko nane-nervous na yung mga taong involved dyan because bukod doon sa mga problema nila sa ICC, ito ang pinakamalaking kaso ng it is the case of the century, the corruption century, which happened at the time when people were dying, when people were sick. They had the temerity to try and steal money from the people of this country at that time. I was hesitant to charge Secretary Duque, principally because he was a prisoner of the President. He could be a major state witness against Duterte to haul it in. That's his only chance at salvation. Samantala sa isang pahayag, giniit ni Duque na ginawa ang pagbili noong April 2020 kung kailan nagsisimula ang pandemic at ang paggamit lang ng mga face mask, face shield at PPE ang tanging alam nilang proteksyon laban sa COVID. Dagdag ni Duque, inaprubahan ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil maituturing na extremely urgent ang pagbili ng supply. Naaayon din umano ito sa batas. Bagay na sinang-ayuna naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, ang paglipat ng pondo ay para hindi na kailangang magsagawa ng bidding na magpapabagal umano ng pagbili ng gamit medikal sa kasagsagan ng pandemya. Mga kaibigan, napanood natin yung mga sinabi ni Senator Dick Gordon sa interview ni Miss Karen Davila. Now, alam nyo, ang mahirap sa isang supporter ng dating Pangulong Duterte, puro ang nakikita nila yung mga magaganda daw. Hindi natin maitatanggi yan, may magandang nagawa siya. Pero, hindi nyo rin maitatanggi na mayroon din siyang ginawa na kapalpakan sa kanyang liderato. At yan ay hindi mapapasinungalingan, hindi maitatanggi, kasi may mga buhay na nagsasalita. At yan ay ginawa ni dating Senator Dick Gordon na nag-imbestiga para doon sa committee ng Blue Ribbon Committee. Now, gusto lang naman natin mangyari na malaman ang katotohanan. Hindi po ito paninira, hindi po ito paggawa-gawang kwento, ito po ay lumabas sa interview ni Miss Karen Davila. Kaya doon sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte, bago kayo kumuda, bago kayo magdepensa, tignan nyo muna ang kapalpakan ng dating administrasyon. Uulitin ko, huwag tayong masyadong maging panatiko. Dito tayo sa issue. Issue po ang pag-usapan natin, hindi yung issue na kung ano-ano sasabihin ninyo na wala naman sa
pinaka-main topic ng ating pinaka-main video. Bagkos na paghahalata ng mga tanga kayo, ng mga bobo dahil panatiko na sarado ang utak ninyo. Ngayon mga kaibigan, kung ikaw ay isang may utak, patunayan mo yan. Huwag kang magko-comment, huwag kang mag-share ng kabubuhan mo sa larangan ng social media. Uulitin ko, itong isyong ito, kinuha ko to through former Senator Richard Dick Gordon doon sa interview sa kanya ni Miss Karen Davila na kung saan ang 11 billion peso ay naibulsa ng dating administrasyon ng mga kastauhan niya.